Putang ina nyo. Oh, dito tayo. Kay Sara Duterte. Oh, kay Sara Duterte tayo. Mapipilitan daw tumakbo si Sarang presidente dahil sa panggigipit ng mga Marcos. Ito na mga kababayan. Oh, pakinggan ninyo ulit. Impeachment ng House of Representatives kay Vice President Sara Duterte. Pag-aresto at pag-surrender ng mga otoridad sa International Criminal Court o ICC sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crimes against humanity bunsod ng anti-drug war. Pinakamalalaking kontrobersya itong kinakaharap ng pangalawang Pangulo. Sa kabila nito, nananatiling nangunguna si VP Sara sa pre-election preferences para sa 2028 presidential elections. Batay sa WR Numero Research Poll, mula March 31 hanggang April 7, 2025, 30.2% sa mahigit 1,800 adults ang iboboto ang vice-presidente sa pagkapangulo. Naniniwala naman ang isang House prosecutor na makatutulong sa pagdedesisyon ng publiko para sa 2028 presidential elections ang isasagawang impeachment trial ni VP Sara. Well, this will help the Filipino people decide on who really is to be supported as the next president of the Philippines, no? Kasi, of course, ang gusto natin presidente na may maayos na direksyon para sa ating bansa at para sa lahat ng mga Pilipinos. Diit pa nito, kahit nangunguna sa 2028 presidential poll, si VP Sara dapat pa rin matuloy ang paglilitis. 7 articles of impeachment ang inihain ng Kamara sa Senado laban sa Vice-Presidente noong February 2025. Sa July 30 pa, inaasahang mag-uumpisa ang paglilitis ng Senate Impeachment Court. Samantala, lumabas din sa WR Numero Poll na 90.3% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat na harapin ni VP Sara ang impeachment trial. Sa kabila nito, 50%. Oh, narinig nyo, mga kababayans? Kahit nangunguna si Sara sa survey at gamitin pa niya para tumakbo siya sa 2028, gamitin niya ang pagkakulong ng tatay niya at maghanap siya ng simpatya sa taong bayan, nandyan pa rin nakabinbin ang impeachment. Nasa dulo ng bulpin ni Chis Escudero ang pagka-impeach kay Sara. Kapag pinirmahan ni Chis na i-impeach si Sara, nga. Kaya mga DDS, sige, birahin nyo, tawagin yung kilay, tawagin yung bading. Si Chis, initin yung ulo. Kala nyo si Chis, hindi nagmo-monitor yan? Sige, birahin mo pa Maharlika, birahin mo Banatbay. Nasa dulo ng bulpin ni Chis Escudero ang pagka-impeach kay Sara. Niwala kayo sa akin mga kababayan. Dahil sa pagkakulong ni Digong, dahil sa panggigipit ni Marcos, dahil sa pagkidnap kay Digong, dahil sa pag-prim up kay Digong, mapipilitan si Sarang tumakbo at manalo sa 2028 eleksyon. Ang tanong, ito gusto kong ikwento sa inyo mga kababayan. Speaking of 2028 presidential election, 50-50 pa si Lustay. Una, kapag na-impeach si Sara, ipanalangin nyo DDS na hindi ma-impeach si Sara. Baka mangako na naman ako dito maggilit ng liig. Ipangako ipagdasal ninyong hindi ma-impeach si Sara, baka magilit na naman ako ng liig dito. Si Digong hindi pa nakauwi, kinakalawang na yung panggilit ko doon. Ipagdasal ninyo, mga DDS, na si Sara hindi ma-impeach. Bakit? Kapag hindi na-impeach si Sara, 200% pwede siyang tumakbong presidente sa 2028. Tandaan ninyo, mga DDS. Kapag hindi ma-impeach si Sara, 200, 300, 400, 1,000% pwedeng tumakbo si Sarang presidente. Ngayon, baliktarin natin.
Kapag na-impeach si Sara, ultimo street sweeper or tanod, bawal siyang pumasok. Tandaan nyo yan. Bakit? Kapag na-impeach si Sara, di ba? Kapag na-impeach si Sara, alam nyo ba kung sinong papalit? Si Chis Escudero or si Martin Romualdez. Or, may possibility kung sino ang gusto ni BBM. At pagbubutuhan ng Senado at Kongreso yan. Kapag may napili si BBM, pwedeng si Lisa Marcos. Kapag itaas ni BBM, Lisa Marcos, akaasawa ko, gagawin kong vice president ko. At ibuboto ng Congress at Senado at pinaboran na si Lisa ang papalit. Ngayon, kung walang i-appoint si BBM, ang automatic na papalit kay Sara kung ma-impeach siya, si Chis at si Martin Romualdez. Pagbubutuhan din ng Kongreso at Senado yan. Kung sino sa dalawa ang papalit kay Sara. Ngayon, pag napalitan si Sara, kahit maskin street sweeper, maskin tanod, hindi na siya pwedeng pumasok sa anumang posisyon na may koneksyon sa gobyerno ng ating bansa. Or, meron pang isang rason si Sara para makatakbo siyang 1,000% sa 2028. Ngayon pa lang mag-resign na siya. 3 lang yan. Ma-impeach siya, hindi na siya pwedeng tumakbong presidente. Kung hindi siya ma-impeach, 1,000% makakatakbo siya sa 2028. Kung alam niya sa sarili ngayon na tabingi at tagilid siya, na mai-impeach siya, habang maaga pa lang mag-resign na siya. Kasi pag nag-resign siya ngayon, sa 2028, pwede pa siyang tumakbo pagka-president. Kung mag-resign siya. Ngayon, ang problema, kapag nag-resign siya, at i-freeze ang bank account nila, at mga ari-arian nila, wala ng power si Sara. Mabilis na siyang maipit. Bakit? Wala na siya sa posisyon. Kaya nga, pakapalan na lang mukha eh. Alam niya sa sarili niya na mai-impeach siya, nagpapakapal siya ng mukha. Ayaw niya mag-resign. Paninindigan niyang ma-impeach siya. Bakit? Kapalit ang yaman nila. Kapag mag-resign si Sara ngayon, automatic lahat ng niyan, ari-arian nila. Praise yan. Ngayon, nasa power siya, walang makakagalaw. Pakapala na nga lang yan eh. Ubus yaman nila, maniwala kayo sa akin. Once na mag-resign si Sara, wala na siyang power, praise lahat ng account nila. Siyempre, papasok na ICC niyan. Kaya nga hindi siya nag-resign eh. Kasi kahit alam niya na do or die, alam niya kasi, pag nag-resign siya, wala silang power, kalkalin lahat ng baho nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka mangako na naman ako dito na nabulok pa naman na yung panggilit ko. Mabilis ako ma-infect nun kasi matitano ako nun. May kalawang na yung panggilit ko. 2 lang pagpipilian ni Sara. Mag-resign siya para tumakbo siyang presidente sa 2028 or ma-impeach siya. Siyempre, mas piliin ko yung ma-impeach. Bakit? Kasi hanggat hindi pa ako in-impeach, may power pa ako. Pag nag-resign ako, sabay ang 2 mawala sa akin, pati kayamanan namin magiging bula. Makukulong pa siya. Paninindigan talaga niya yan. Maniwala ka sa akin, mga kababayan, maniwala kayo. Paninindigan niya yan. Hindi ako mag-resign. Hayaan mo ma-impeach ako. Kasi as long as may power ako, wala silang karapatang galawin yung yaman namin. Anong power ni Basti? Kung sa Davao lang naman si Basti. Mahirap pag si Sara mawala sa posisyon sa national. Ma'am Lily Tonini, Miguel shoutout po. Mama Sally, Miguel shoutout daw po. Pag nag-resign siya, ibig sabihin, guilty siya. Edi mas lalong mabilis pumasok ang kaso sa kanya. Nag-resign siya eh. Panindigan niya, pakapalan mukha na lang. Kasi as long as na hindi pa inumpisahan yung impeachment na yan, may power siya. Pag naumpisahan yung impeachment na yan,
Sabi ko sa inyo mga kababayan, goodbye ang yaman nila. Sabihin niyo, taas-taas survey. Nanganganib si Sara. Yun ang totoo, banatbay. Hindi si BBM ang nanganganib. Bakit manganganib si BBM? Hindi naman pwedeng tumakbo si BBM pagkatapos ng termino niya. Ang nanganganib si Sara. Huh. Mga DDS, mag-isip-isip kayo. Ma'am Arlene Pabular, maraming salamat po ma'am sa inyong super sticker. Thank you so much po. Dito tayo kay Hanilit, mga kababayans. Kay Hanilit tayo. Tapos na tayo dyan kay Sarah. Dito tayo kay Hanilit. Si Hanilit, mga kababayan, kinukongrats niya ang maraming krimen na nangyari sa ating bansa. 'Di ba? Hanilit, congrats. PBBM. Kinukongrats ni Hanilit